si Ada Moreno Mastin at nandito na naman ako sa Dekada TV! Wala ka nang makikita sa merkadong ganyan. I mean, pag nahawakan mo talaga to, mararamdaman mo talaga yung nakaraan, parang bumabalik ka, nostalgic feeling. Las Ezequias Reales in Manila, Pilipinas. Makikita mo yung redlo. Cut! Buksan ko lang, ukit ko ka nandyan. Nakaka-relate ako sa'yo kasi hindi ako magsalita eh. Pag ako naman yung nagbibenta. Ito naman ay Volume 2. So talagang ano na, 1885. to. Kapag hindi mo daw alam yung nakaraan, hindi daw magiging mabuti yung future mo. Cannot look back. Hindi mo malalaman. At walang nakakarating sa paroroonan kung hindi mo alam yung history. Tanong, magkano? Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Okay. At dito na naman si Madam Ada. Hi! Ano naman yung bibenta mo sa akin ngayon? Sir, you Ang dami. will love this. Ang daming gamit ni Mama Ada. Sige. Oo nga. Puro libro. Alam mo, sir, minsan feeling ko talaga, napakatalino ko because I have so many books. Though I don't read them. So, Talaga? this one, ang history nito, nanggaling to kay Father Samson. Meron siyang tinatawag na bookbinding business. So, ito, Bookbinding business. Oo. Si Father Samson. Father Samson. Mhm. Ayun, taga Pampanga ba yan? Yes. Naging pari siya sa Pampanga nung panahon niya. Teka. And Yung ba yung pari na nag-asawa? yes, siya yun. Nakapunta na ako doon. Ay, wow! At naging siya, tinatawag na Most Outstanding Kapampangan Awardee. Ang Most Outstanding Kapampangan Awardee ay ginagawad sa isang kapampangan na nag-rise from a certain field, like culture, like him. Yun. So, eto nanggaling sa kanya yan. Okay, Originally, nanggaling sa kanya to. Then, binili ni Lord Francis Musni. Si Lord Francis Musni ay ang aking asawa. Pero namatay na siya. Oh, okay. Siya isang historian, sa Kapampangan historian, at isang curator sa Pampanga State University nung siya ay nabubuhay. So many of his belongings nakalagay sa museum. At ngayon, sa napakagandang palad, ako ngayon ang may-ari. Okay. And I want to entrust it to you. Ayun, nandito ako, binibenta ko siya. Kasi, sige. Ano ba to? ito ay isang book. Ito ay 1880. Okay, bago natin yan. So, kilala mo si Alex Castro? Ay, opo. Hi, Sir Alex! Friend ko yan si Sir Alex. Ayan, si Sir Alex. We go a long way. Oo. Simula pa lang yung dekada, andyan na yan. Oo, napakagaling ni Sir Alex. You can ask him anything and he knows the answer. And he's really good in advertising. Kasi nagsalita siya dun sa anniversary ng Pinoy Pawn Stars. Nagbigay siya ng talk about the joys and the perils of collecting. Yes, it's really good. He's really good. Okay. Sige, so ito ay, ano ba ito bibenta mo? Ngayon. Ang ibebenta ko ito ay isang book. Dalawa siyang book. Dalawa. Oo. And makikita nyo, sir, kung gaano kaganda yung pagkakagawa. Though medyo fragile lang siya. La Ilustración Española y Americana. 1886. Yes. So, kung 1886 to, kung titingnan mo sa history natin, panahon ni Dr. Jose Rizal. Okay, kaya naman pinanganak si Dr. Jose Rizal ulit? Nakalimutan ko na yung gano'n, hindi po nakapag-review si Ada. Pero alam ko yung nilimbag yung book niya, mga 1861. 1860. Oh, sige. Alalahan ko yun. Pero, okay. Well, ang importante is, naalala natin yung ating history. Yes. History is very important in our life. Pero yung kasabihan nun kapag hindi mo daw alam yung nakaraan,
hindi daw magiging mabuti yung future mo. Cannot look back. Hindi mo malalaman. At walang nakakarating sa paroroonan kung hindi mo alam yung history. Tama. Kasi paulit-ulit mo lang gagawin yung kamalian. Siya, medyo makikita mo fine print pa siya, tsaka minted pa siya. Though, very, very fragile na siya because of our condition dito sa Philippines, very humid. Kaya minsan yung mga books na medyo matagal na, yun siya nagbe-break. Tama. Kasi yung temperature na kailangan, yung mga mayayaman, nagpapagawa sila ng library na yung temperature ng library niya, akmang-akma para ma-preserve yung books. Sad. Wala. Not totally, kasi talagang very humid sa Pilipinas, di ba? Tropical weather, so talagang hindi malupit ang weather natin sa mga papel. So kaya ganyan, nagba-brown, nagiging brittle, ganun talaga natural sa Pilipinas yun Pero look at it, it's really yung mga, kung titingnan mo sir, magaganda yun. Wow! Diba? Meron kayong Makikita mo. Pilipinas dito? I think so sir, kasi Espanya is the mother country, di ba? Mother country of the Philippines. So interconnected siya, kahit anong sabihin mo, interconnected ang Philippines sa mother country na Spain. Sige, buksan ko lang. Okay, ito ka nandyan. So, Buksan ko. nung panahon ng mga Spain, di ba? Kung ano yung meron sa Spain, laging tinatalakay sa Philippines. Di ba? Okay. So, kapag mayaman ka, saan ka pupunta nun? Saan Sa ka Espanya. mag-aaral? Mag-aaralin ka sa Espanya. Sa Yung mga Spain. ilustrado. Di ba? Kasi, alam nila na kapag pumunta sila sa Spain, magiging maganda talaga yung future ng bata. Yung mga mayayaman nun, pinag-aaral talaga sa Spain. Pag nakikita nyo, pati yung mga pananamit natin, like, si Madam, di ba? Doon nang gagaling yung mga fashion natin. Kasi mother country natin sila. Kasi sinakop tayo ng Spain, ng Espanya. Okay. Kala ko si Queen Isabel. Di ba si Queen Isabel to? Isabel Katolika. Ito yung natin, yung si Reyna Isabel actually. Pataba siya. Yun yung kanyang Very, hallmark. makikita mo, nung panahong yun, wala pang printer. Pero pag tiningnan mo, ang ganda ng pagkakagawa. Very detailed. Tsaka nga siya, walang photograph, di ba? Kaya yung mga yan, lahat yan hand-drawn, di ba? Titingnan mo, very. Lahat yan, merong siyang mga plates na ginawa. Wow. Look at this one. Acto de recibir la bendición nupcial Eulalia Borbon y Antonio Orleans, Presidente Cardinal Gonzales de Corriente. Alam na, intindihan mo? Hindi masyado. Ano Pero to? Baptism. Oo. Nuptial is kasal. Okay. Tapos, kasal ni Eulalia de Bourbon. Okay. Tsaka yung Antonio de Orleans. Yung Bourbon, yun yung dynasty sa Amerika. Sa Espanya. Diba? Yung the Bourbon. Sila yung, for a times, mga kings and queens nila, puro Bourbon. Yan. So, kasal pala to. Kita mo very detailed. Kasi may mga advertisement pa yun. Yan, no? Ano yan? Ito, Cathedral de Sevilla. Okay. Diba? Sepulcro. Ayan, tomb. Oo. Sige. Sure, ang galing mo pala mag-interpret. Na? Ano lang, kuha ko lang yung keywords. Ganyan talaga sa Yes, sir. Oh, babe. Ito, tingnan mo. Marker ba ito? La Huelga del Decan. Denmark? Siyempre, Huelga, alam natin, di ba? Kasi maraming Filipino words ay galing sa Espanya. Yes, may mga hiram tayong salita. Tama. Sa mga kaya makikita mo yung redlo. Cut! Wala na talagang na siya Pero sir, wow. Grabe. Ang lang dito is mukhang matagal tong nababad sa Pilipinas at talagang very na. Ayun.
Las Ezequias Reales in Manila, Pilipinas. Yung pa yung ano. Yun. Ayan, sir, sa Philippines yan. Yung pa yung Tingnan may mo, punit. sobrang ganda. Sabi ko sa'yo, sir, ang ating mother country na Spain ay connected sa Philippines. So, may mga bagay na piniprint din sila. Ang makikita Salamanca. dito. Mhm. Siya ko na. Okay. Sige, So, the very less, good. the less na galawin natin to, the better. Okay. Okay, so itong isa, ito ay Tomo 1, yung sabihin, volume 1. Ito naman ay volume 2. Uy, ito talagang ano na, 1885. 1885 to. Ito yung ang hari nito si ano na, King Alfonso XII. Okay. Ang ganda. I mean, pag nahawakan mo talaga to, mararamdaman mo talaga yung nakaraan. Parang bumabalik ka, nostalgic feeling. Diba, sir? Pwede lang paano kaya, no? Kaya yung itsura natin na buhay tayo ng mga panahon na to. Siguro, ang gugwapo natin, tsaka ang ganda lalo. Pero wala akong brief na. Hindi pa na-invento. Mayroon lang tayo nun sa Lawal. Sa lawal, oo. Mga Habarot saya. palum ano, Carstoncillo. Ito. Very detailed talaga eh. Ganun. Okay. Sige. So, ang tanong, Eto na. magkano? Sir, based naman sa nakita mo and sa quality, 1800s to. So, quality at saka saan? Quality, okay. Ay, sa mga 7,000? Dalawa na? Isang muna. Isang volume? Yung dalawa. Kung dalawa, 9? 9K. Dalawa na. Sige, sir. Kasi meron pa tayong isang project. Dapat maging mabait si Ada kay sir. Siyempre, dahil mabait din ako sa'yo. 9,000. Ilan ba natin? Sir, pag tinignan mo yan kasi, actually, sir, okay na yan yung price ko. First, or unang-una, wala ka nang makikita sa merkadong ganyan. Pangalawa, kahit may pera ka, kapag hindi mo na yan mabibili sa iba. Tama. Pangatlo, sobrang ganda ng book. Everybody can appreciate it. Kung gusto mo siyang... Nakaka-relate ako sa'yo kasi ganyan din ako magsalita eh. Pag ako naman yung nagbibenta. Hindi, totoo naman, sir Pag nakita mo maganda ang isang item, I always tell my... Go for it, oh. Yung instinct. Kagaya nung sinabi ko dati, hindi ko binili yung coin na yun. Yung silver coin na hanggang ngayon talaga, nire-regret ko. At saka yung gold coin na nire-regret ko din. Pero wala eh. Tapos na yun. And ngayon, masyado na siyang mataas. And natapos na yung time na dapat binili ko yun as a buyer. Kaya lang nag-hold back ako. Sayang. Sige na nga. Sir, bili na natin. Hindi Yes! mo na i-hold back yan. Ah, Thank sige. you. Deal? Yes! 9,000. Okay. Walang tawad. Bira yun ah. Siyempre, sir. Hindi lang ito yung magiging transaction natin. And we're talking about a lot of transaction. And as a seller din ng mga antiques, na maganda yung price ko and magandang quality yung mga tinitinda ko. And there's a history always behind it, diba? Parang may history behind it. Maraming salamat dun sa pamana mo sa akin. At maraming salamat at na-consider mo yung dekada sa pagbibenta mo ng mga Yes, and ganitong... this is not the last time. Diyan ang intriga ako kung ano pa yung meron dyan sa iyo. Marami pa na very, very interesting stuffs, antiques na pwede mong mabuy.
Okay. Sige. Thank you. Thank you, sir. Deal! Hi, ako nga pala si Adam Moreno Austin at nandito na naman ako sa Dekada TV! At nagbenta na naman ako ng items. Ngayon ay ang La Ilustrasyon Española, isang 1800 na mga magazine. At nagustuhan ni sir at nag-deal kami dahil maganda yung item at good ang quality. Thank you, sir! Bye!